Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, October 17 na po 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget to like and subscribe and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho ay naging isang ganap na nga po na tropical depression or mahinang bagyo ang LPA na ating minomonitor kahapon pa. Ito po ngayon ay pinangalanan po na Bagyong Ramil. So ang Bagyong Ramil ay pangatlong bagyo ngayong Oktubre at pang-18 naman ngayong 2025. Titignan natin kung ito ay magiging malakas na bagyo at yung mga lugar na possible na maapektuhan ito sa mga susunod po na mga oras at mga araw. So balikan natin yan. Dito muna tayo sa tinatawag ho natin na forecast weather condition. Sa area ho ng Metro Manila, sa may Bicol Region, Eastern Visayas, mainland of Cagayan, sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, at Capiz. Ang dami hong lugar, no? Yung mga lugar ho na yan, hindi naman apektado ng Bagyong Ramil, bagkos easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto. So possible po mga cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ngayong araw po ng Biyernes. So possible impact nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng eastern na extreme northern Luzon, no? Sa Ilocos Norte, sa Batanes, sa may Babuyan Islands ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa tinatawag natin na mahinang amihan or northeasterly wind flow. So marami nagtatanong bakit daw yung amihan ay pawala-wala, yung malamig na hangin. So hindi nakakapagtaka yan dahil nandyan po yung easterlies or maalinsangan o mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Pero wag yung sisihin ng easterlies dahil nakakatulong yan para hindi ma-develop ng mabilis. Ito nga pong si Bagyong Ramil. Samantalang sa ilang bahagi naman ng Luzon na hindi ko nabanggit ay patuloy pong makakaranas ng maalinsangang hangin dahil po sa easterlies. Asahan ang mga isolated light rains and heavy rainfall lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ilang bahagi naman po ng Mindanao ay patuloy din makakaranas po ng mga localized thunderstorms at minsan ito'y lumalakas into severe thunderstorm. Sa dapat po pag-ingatan natin yan. So balikan natin yung tinatawag po natin na banta ng Bagyong Ramil. Sa ngayon nakikitaan naman ito na hindi lalakas into typhoon hanggang sa super typhoon category. Pero mag-ingat pa rin tayo sa mga posibleng senaryo dahil meron po tayong dalawang senaryo na tinitingnan dito. Habang papalapit po sa Central at North Luzon, dyan po kasi tatama o maglalandfall ito nga pong si Bagyong Ramil kung hindi ho magbabago yung kanyang track at intensity. Lilinawin ko lamang pa westward yung kanyang kilos. Kapag hindi siya magbabago ng direksyon, tatama siya dyan o maglalandfall sa Central at North Luzon. At lalabas ho siya dyan po sa may Ilocos Sur. At ito ilalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng araw pa ng Lunes. Yung pangalawang senaryo naman natin ay may chance pa rin naman ito na mag-recur papataas, pero kinakailangan pa ang mangyari dito ay sasalubong siya sa hangin po ng easterlies o mahinit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, which is kung titignan natin medyo malabo ho yung pangalawang senaryo na mangyari. Pero magkagayon man, kahit mangyari yung unang senaryo na sinabi ko na maglalandfall po ito sa North at Central Luzon, once na maglandfall naman ito sa North Luzon, mababawasan yung impact ng lakas ng kanyang hangin. Kung sakali po ito yung maging isang ganap na tropical storm, ay babalik to sa pagiging tropical depression dahil mababawasan yung pressure ng kanyang hangin kapag tumama na ho sa kalupaan ng ating bansa. So, ligtas ba ang Eastern Visayas at Mindanao sa banta ng Bagyong Ramil? Sa ngayon ho, kung makikita nyo, hindi naman dadaan ng direkta. Ito nga pong Eastern Visayas, lalo na ho ang area ng Mindanao. Pero ang mga kaapekto lamang sa kanila kung sakasakaling lumakas, ito nga pong Bagyong Ramil, ay yung trap or extension ng kanyang hangin.
pero magiging mahina lang yung epekto niyan. Ako na ho nagsasabi sa inyo, hanggat nandiyan ang easterlies, lalo na po ang northeasterly wind flow, mapipigilan yung pagdevelop ng lakas nga po nitong si Bagyong Ramil. Kahit sabihin nyo na naging bagyo na siya, baka hindi nga lumakas to sa severe tropical storm. Ako na ho nagsasabi sa inyo. Kaya huwag kayong matakot kung ito yung magiging super typhoon or typhoon category dahil hindi ho. Pero yung chance na ito yung maging malakas na bagyo pag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So mangyayari naman yun kahit maging malakas siya sa bagyo, mawawala na siya ng direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. At ipapaalala ko lamang sa inyo, yung weather system na nakakaapekto sa atin ngayon, hindi pa naman itong Bagyong Ramil. At itong nakakaapekto sa atin ay yung easterlies, northeasterly wind flow at mga localized thunderstorm at madalas ho yan sa hapon ho at sa gabi nagbibigay ho ng mga pag-uulan. Kaya yung mga paalala ko, lagi ko ho sinasabi sa inyo, alam nyo dun sa isa nating update, sinasabi ko sa inyo kapag ganito ho na meron tayong banta ng bagyo, kailangan natin maging alerto. Hindi lamang sa bagyo dahil yung mga lindol na nangyari ho sa Cebu, diyan sa may Davao Oriental, hanggang ngayon po ay nararanasan pa yung mga aftershocks. Matitindi pa rin yung epekto. Pero hindi naman na ganun kalakasan, nasa 4.1, 4.2 magnitude. Pero kahit papaano, matindi pa rin yung impact. Kasi yung mga struktura na natamaan ng malakas na lindol, may mga crack na yan, pag yan ay natamaan ulit ng kahit mahinang lindol lamang, posible ho yung masira, no? So, ang gagawin ho natin ngayon, kailangan lagi po tayong updated sa lagay ng ating panahon. Kaya po ako, nagbibigay ako ng update maaga sa inyo para ho nalalaman natin yung mga lugar na posible hong maapektuhan. At muli kong ipapaalala na itong Bagyong Ramil ay posibleng mawala din naman yung magiging epekto niya kapag mas lumakas naman ang epekto ng easterlies. Dahil ang easterlies ay lulusawin niya o papatayin niya yung pressure ng hangin na meron po dito sa Bagyong Ramil. So kaibigan, kabayan, yan muna pinakalitis natin. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.